Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagbabalik tanaw. Mayroon ka bang nagawa na talagang ipinagmamalaki mo? Tanong ko sa kanya. Wala pa. Pero oo, sa darating na panahon, sagot niya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano kasi? Wala pa akong nagagawang lubos na kapuri-puri. Pero may ginagawa akong isang apps. Sa tingin ko, iyon ang magiging turning point ng career ko. Anong apps iyon? Ang pangalan ay Safety Kit. Ginagawa pa ito. Ang apps na ito ay makakatulong para maiwasan ang mga aksidente. Parang napaka-interesante niyan. Paano ito gumagana? May kasama itong Global Positioning System Tracking System. I-install ito sa mga telepono at susubaybayan ito ang lokasyon mo. Kapag may sasakyang papalapit, magbibigay ito ng alerto. Magbibigay din ito ng tamang indikasyon at direksyon para makaiwas ka sa aksidente. Napaka-exciting naman yan. Pero paano kung nasa matinding trapiko? Hindi ba tuloy-tuloy itong mag-aalerto? Hindi, inayos ko ang code gamit ang artificial intelligence para matukoy nito ang pagkakaiba ng norma na trapiko at mga sitwasyong may panganib ng aksidente. Talagang kahanga-hanga ka, Maya. Hindi ka pa napapansin ngayon, pero kapag nakilala ka ng mga tao, magugulat sila, isang kagandahang may pambihirang talino na babasag ng mga record. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Pero matagal pa ito. Kailangan ko pang tapusin ang code, ang graphics, at ang pagpaparehistro para sa patent. Kailangan ding dumaan sa testing, at kung pumasa, saka ko palang mailalabas sa merkado. Hindi rin ito magiging madali. Kailangan ko ring maghanap ng investor na handang sumugal. Narito lang ako. Maaari akong maging investor mo. Mas pipiliin kong maghintay ng 1 taon kung kinakailangan. Pero hindi ako tatanggap ng tulong mula sa iyo. Huwag mo sanang masamain pero pinaghirapan ko ito. At ngayong malapit na itong matapos, ayokong madungisan ang aking prinsipyo na para bang ginamit kita dahil sa kapangyarihan o pera mo. Pero Maya, walang magsasabi ng masama sa iyo. Nangangako ako. Huwag mo nang gawing mahirap para sa akin. Alam kong walang magsasabi, pero hindi ito papayagan ng aking dignidad. Napakalapit sa akin ang apps na ito at gusto kong ang lahat ay ayon sa sarili kong paraan. Isa kang inspirasyon, Maya. Pero kung sakaling kailanganin mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ang akin ay iyo rin. Ngumiti siya ng maluwang sa sinabi ko. Wakas ng pagbabalik tanaw. Bumalik sa isip ko ang panahong iyon. Kung paano niya ikinuwento ang safety kit. Ang saya at kasiyahan sa kanyang mukha noon ay kakaiba. Halos 1 oras siyang walang tigil sa pagsasalita tungkol dito, at ayaw ko siyang gambalain dahil sa nakikita kong ligaya niya. Isang mapait na ngiti ang kusang sumilay sa aking labi. Napabalikwas ako nang makarinig ng malakas na kalabog. Tila may pumipilit buksan ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Hindi ngayon, sagot ko habang iniiwas ang tingin. Pero gusto kong mag-usap tayo ngayon din. At ayaw ko. Wala akong pakialam dyan, Xavier. Kailangan mong makipag-usap at mangyayari iyon. Umalis ka na, Lucas. Personal ito. Lumapit ako para itulak siya palabas, ngunit agad niyang hinablot ang aking kwelyo. At isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Paano mo nagawa iyon, Lucas? Tanong ko, gulat na gulat. Dapat alam mo na, mas marami pa akong kayang gawin kaysa dyan. Tumahimik ka at umupo. Matagal ko nang kilala si Lucas. At isang bagay ang natutunan ko. Huwag siyang kalabanin kapag galit. Tahimik akong umupo sa kama. Sinabi mong personal ito, hindi ba? Tumango ako. Tandaan mo. Ang problema ng magkasintahan ay personal lamang habang nasa loob ng kanilang silid. Kapag lumabas na ito, hindi na iyon personal. Nagpatuloy siya. At alam mo ba kung para saan ang sampal na iyon? Kabayaran iyon sa ginawa mo sa akin noon.
Nung nalaman mo ang relasyon namin ng kapatid mo at kaibigan mo, hindi mo iyon matanggap kaya sinaktan mo ako. Ngayon, isipin mo kung nakita kitang tratuhin si Dan tulad ng ginagawa mo kay Maya. Kumuyom ang aking mga kamao. Makinig ka. Kailangan mong malaman ang nangyari nitong nakaraang buwan. At isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Kung paano pinigilan ni Maya ang paglipad ko, kung paano siya nanatili sa penthouse ko sa kabila ng trato ko sa kanya, kung paano niya pinaghirapan ang lahat. Pati ang pagbebenta niya ng safety kit. Ang proyektong mahal na mahal niya. Para lamang sa akin. At kung paano siya nasaktan. Iniwan niya akong mag-isa, binabalot ng guilt. Huwag ka nang umiyak. Aalis na tayo dito, sabi ni Liam habang hinahawakan si Maya. Sandali! Sigaw ko. Xavier, tama na ang lahat, sagot ni Liam. 5 minuto lang. Pagkatapos, siya ang magdedesisyon. Lumapit ako kay Maya. Maya, alam kong paulit-ulit kitang nasasaktan. Humihingi ako ng tawad. Hindi iyon ang intensyon ko. Pero madalas akong mawalan ng kontrol. Bahagyang natawa ang iba, maliban sa kanya. Gusto kong pagalingin mo ako. Kung kaya mo. Patawad. Tahimik siya. Maya, may pagpipilian ka. Umalis ka ngayon at matatapos na ang lahat sa atin. Napaluha siya. O piliin mo akong manatili. At mahalin habang buhay. Lumuhod ako. Pakakasalan mo ba ako? Napatigil ang lahat. Pakakasalan mo ba ako? Nag-isip siya. Hindi bumagsak ang aking mukha. Hindi. Hanggat hindi ka nangangako. Ano iyon? Pangako na totoo ang lahat ng sinabi mo. Tumango ako. Pangako na hindi mo ako sisigawan ng walang dahilan. Tumango ako. At hindi kailanman maubos ang laman ng ref. Lalo na ang chocolate. Umiti ako at tumango. At maaari kang uminom. Pero hindi ka magiging lasing na nawawala sa sarili. Nangangako ako. Tumango siya. Oo, pakakasalan kita, tanga. Umiti ako ng buong buo at inilabas ang isang pulseras. Wala akong singsing ngayon. Pero ipapangako kong bibigyan kita. Ibinigay ito ng ina ko. Para sa aking magiging asawa. Isinuot ko iyon sa kanya. Tumayo ako, puno ng pagmamahal at ligaya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na naglalarawan ng kasiyahan, ligaya at kapanatagan. Walang sinuman ang makakapag-isip na ang dakilang si Xavier Garcia. Na ni minsan ay hindi lumingon pabalik sa sinuman. Ay handa nang ialay ang lahat para lamang sa isang ngiti ng napakagandang babaeng ito. Nakatayo ako roon, pinagmamasdan ang mga sasakyang unti-unting umaalis patungo sa kani-kanilang destinasyon. Sina Liam at Lucas ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng mahigpit na paalala sa akin na alagaan ng mabuti ang kanilang kapatid. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na sinampal ako ni Lucas at ang unang beses ding naglakas loob si Liam na hawakan ang aking kwelyo upang takutin ako. Ngunit sa lahat ng nagawa ko, karapat-dapat lamang ang kanilang naging reaksyon. Walang sinuman ang maaaring sumalungat sa kanila. Maging si Daisy ay nagbigay rin ng matinding babala sa akin. Ana, magpahinga ka na muna. Lampas na sa oras ng pagtulog mo. Naputol ang aking pag-iisip nang makita kong ibinigay ni Maya ang gamot ni Mimi. Nakatayo ako roon, nakatiklop ang mga kamay sa dibdib, pinagmamasdan silang dalawa. Hindi. Ininom mo na iyan noong isang araw. Bukas mo na iinumin ang susunod, hindi ngayon. Napatigil ako nang itama ni Maya si Mimi tungkol sa kanyang gamot. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga iniinom ni Mimi, tanong ko. Alam ko ang lahat, sagot niya na may bahagyang ngiti. Paano? Kakabalik mo lang kahapon at magkasama tayo buong araw. Kailan mo nalaman ang lahat ng ito? Tahimik siya, ngunit si Mimi ang sumagot. Palagi siyang nariyan para sa akin, Xavier. Kapag may problema ako sa kalusugan, nandyan siya. Alam niya ang lahat ng gamot ko at mga kondisyon ko. Tumatawag siya sa akin nang hindi bababa sa 2 beses sa isang araw upang kamustahin ako at tulungan akong mabawasan ang aking mga alalahanin. Lalo akong nakaramdam ng bigat sa dibdib. Pasensya ka na, Mimi.
Nalunod ako sa sarili kong kalungkutan at nakalimutan kong kailangan mo ang iyong anak. Hinawakan niya ang aking mga kamay at marahang nagsalita, magiging problema lamang iyon kung walang nag-aalaga sa akin. Pero hindi kailanman nangyari iyon. Palagi akong inaalagaan ng lahat. Sina Dan at Lucas ay laging nandyan. Sina Liam at Daisy rin ay hindi ako pinabayaan. At higit sa lahat, si Maya. Kahit hindi pisikal na kasama, ay palaging naroon para sa akin. Laging may nag-aalaga sa akin. Naiintindihan ko rin na may mga panahong tayo ay nanghihina. Iginagalang ko ang iyong espasyo at damdamin. Mahirap ang pinagdaanan mo sa iyong unang dalamhati sa pag-ibig. Ngunit alam kong hindi iyon magtatagal. Kaya itigil mo na ang pagdadalamhati at yakapin mo ang saya na matagal mo nang hinihintay. Ngayong narito na ito, huwag mong hayaang mawala. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi at niyakap ko siya ng mahigpit. Matapos ang aming sandaling puno ng damdamin, dinala ko siya sa kanyang silid at inayos sa kama. Hinalikan ko ang kanyang noo at paglingon ko, nakita ko si Maya na nakatayo sa pintuan, nakangiti at tila may pagmamataas sa kanyang mga mata. Lumabas ako at marahang isinara ang pinto. Ano ang dahilan ng iyong ngiti? Tanong ko. Alam mo, sa panahon ngayon, mas pinipili ng marami na lumayo sa kanilang mga magulang upang magkaroon ng sariling buhay at kalayaan. Ngunit ikaw, iba ka. Kahanga-hanga ka. Ang paraan ng pagpapanatili mo ng pagkakaisa ng pamilya at ang pagpapasaya mo sa lahat ay nagbibigay sa akin ng labis na pagmamataas. Masaya ako na ang minahal ko ay isang lalaking naniniwala sa pananatiling magkakasama ang pamilya. Napangiti ako. Palagi akong naniniwala na gawin ang nagbibigay sa iyo ng saya. At ang pamilya ko ang nagpapasaya sa akin. Hinding-hindi ko sila iiwan. At ngayon, mas lalo akong pinagpala dahil narito ka. Ang pinakamahalagang bahagi ng pamilya ko. At maniwala ka, hindi kita pakakawalan. Kaya handa ka na dahil habang buhay kang mananatili sa akin. Hinila ko siya palapit at hinalikan sa noo. Napapikit ako, dinama ang pagbabalik niya sa aking buhay. Gabi na. Matulog na tayo, sabi niya. Oo, pagod na rin ako. Sabay kaming naglakad patungo sa aming mga silid. Huminto ako sa harap ng aking silid nang pigilan niya ang aking kamay. Ano iyon? Tanong ko. Huwag mo sanang masamain. Pero may nais sana akong sabihin. May problema ba? Maari ka bang manatili sa akin ngayong gabi? Sabihin mo ng maayos, sagot ko habang pinipigilan ang tawa. Hindi iyon nakakatawa, sagot niya, bahagyang nailang. Kung komportable ka, manatili ka sa akin ngayong gabi. Walang pilitan. Napangiti ako. Pinagkakatiwalaan kita, Xavier. Mananatili ako. Agad niya akong niyakap. Hindi ba nangako kang magiging maayos ang asal mo, biro ko? Hinawakan niya ang aking kamay. Halika na. Habang papunta kami sa kanyang silid, bumilis ang aking paghinga. May kaba, ngunit alam kong normal lamang iyon. Pagdating sa pinto, muli siyang nagsalita. Walang pilitan. Maaari ka pang umatras. Kabado ako, pero hindi nagdadalawang isip. Pinagkakatiwalaan kita. Ngumiti siya ng maluwang. Sa loob ng silid, naghihintay ako sa kanya. Nang bumalik siya, suot ang kanyang pambahay, napangiti ako sa kanyang kaanyuan. Maaari mong piliin kung saang bahagi ng kama kahihiga, sabi ko. Sa kaliwa, sagot niya. Humiga ako sa gilid upang bigyan siya ng espasyo. Ngunit kahit matagal kaming nakahiga, hindi pa rin ako makatulog. Maya. Mahina kong tawag. Ano iyon? Hindi ka ba komportable? Umiling siya. Lumapit ako. Ano ang problema? Maaari ba akong lumapit sa iyo? Bakit naman hindi? Halika. Agad siyang pumasok sa aking mga bisig at ipinatong ang ulo sa aking dibdib. Mahigpit ko siyang niyakap, pinipigilan ang sarili sa sobrang saya. Maligayang kaarawan muli, Xavier, bulong niya. Umiti ako at tuluyang nakatulog, yakap siya. Nagising ako kinabukasan na may bahagyang sakit sa braso. Nararamdaman ko ang kanyang init sa aking tabi. Nasa bahay ako. Nasa aking mga bisig si Maya. Tinitigan ko ang kanyang mukha.
Napakaganda. Bahagya siyang lumapit at hinalikan ang aking noo. Ngunit agad siyang napahiyaw nang baliktarin ko siya at ako'y pumwesto sa ibabaw niya. Gising ka na pala? Tanong niya. Tumango ako, nakangiti. Magandang umaga, bulong ko. Namula siya sa aming lapit. Unti-unti kong hinalikan ang kanyang noo, pisngi at baba. Napunta ang tingin ko sa kanyang labi. Ngunit bigla niyang tinakpan ang aking bibig. Bakit? Tanong ko. Hininga sa umaga, natatawa niyang sagot. Wala akong pakialam. Pero ako, meron. Manatili ka lang, utos ko. Xavier, pakawalan mo ako. Kailangan kong pumunta sa banyo. Napabuntong hininga ako at pinakawalan siya. Tumakbo ka man, babalik ka rin sa akin, sigaw ko habang papasok siya sa banyo. Pagkatapos, bumaba siya at nadatnan si Ana na nagluluto. Nag-almusal kaming parang isang tunay na pamilya. Kailan ang kasal? Tanong ni Ana. Kung ngayon niya gusto, handa na ako, sagot ko. Namula si Maya. Kailan mo gusto? Tanong muli ni Ana. Kailangan ko munang makausap ang aking mga magulang, sagot niya. Sasamahan kita, sabi ko. Hindi na kailangan. Kailangan. Para sa kaligtasan mo. Sa huli, pumayag siya. Nang maglaon, nasa silid siya, abala sa trabaho. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko. May bagong proyekto. Sasamahan mo ba ako sa opisina? May maikling pagpupulong lang. Sige, hindi mo na kailangang magpalit ng damit. Maganda ka na. Ngumiti siya. Doon niya napagtanto. Ano mang anyo niya, mamahalin ko siya ng pareho. Dahil para sa akin, siya lang ang mahalaga. Sa susunod na kabanata, haharap sina Xavier at Maya sa pamilya nito, kung saan susubukin ang kanilang relasyon at ang pagtanggap ng mga magulang sa kanilang desisyon na magpakasal. Kasabay nito, maaaring muling umusbong ang mga pagsubok. Lalo na sa career ni Maya at sa proyektong Safety Kit, na maglalagay sa kanilang pagmamahalan sa mas matinding pagsubok. Kaya abangan natin,